Hi friends! At sakto na naman ang dating ninyo. May family outing nga pala kami ngayon. Pupunta nga pala kami ngayon sa Casa Cecilia Farm and Leisure Resort. Ang haba ng title. Hindi nga pala kami kumpleto ngayon. Busy din kasi yung iba kong mga kapatid. Pero syempre, may next time pa naman. At mabubuo din kami. At ayan nga ang mga maiingay kong pamangkin. At ang gwapo kong pinsan na si Andoy na driver namin. At syempre, kasama namin si Mama. At dun naman sa likod, si Madam, si Dwayne at ang pinsan kong si Kate. Hala, sige, magpa-cute lang kayo. At syempre, si Yasi na anak ni Lalin at Ang cute Atoy. naman yan. At sa wakas, pagkatapos ng 1.5 oras, nakarating na rin kami sa Casa Cecilia Resort. At dyan sa isang sasakyan na yan, nakasakay sila Lynn, Atoy, Justin, Telay, Beng Beng, Lucas, Tita Sally at Yesha. Napagod yan. Hala, si Abby at si Dags pa pala. Ayan, nasa likod kasi. At yan naman ang Cafe Cecilia. Pwede nga pala dyan kumain if ever na wala kayong dalang baon. At ayan nga, excited na nga silang pumasok. Asan ba ang mga magulang nyo, ha? Pagpasok nga namin, may nakita kaming playground. Mamaya ka sa akin at magpapadulas ako. At hindi na nga sila napigilan. Ay, kami din pala. Hala, sige, makipagsabayan sa mga bata. Tuwang-tuwa yan. Sige anak, magpakitang gilas ka na. Hindi ko na nga din napigilang makipaglaro. At sa wakas, nakapasok na rin kami sa loob. Napakaganda! Nabuang na. Sobra naman kasi talagang ganda pagpasok mo pa lang. At ayan na nga, excited na naman silang pumasok. Nag-uunahan pa. Ayan nga pala ang main TV. At good for 6 packs na din yan. May 3 kama na sa loob at air condition pa. Tara at pumasok tayo sa loob. Kakaiba nga ang style nito. Yung pumasok ka sa bahay na triangle. Asti. 2 nga pala ang kama sa baba at isa naman sa taas. At meron na nga palang mga towels, bottled mineral, at meron na ring guest kits like shampoo, toothbrush, toothpaste, and soap. Kompleto, diba? Asti. At 2 din ang CR, isang toilet room, and bathroom. At syempre, hindi mawawala si heater. Malamig kasi talaga dito sa loob man at sa labas. At meron ding extra bed na kasama. 8,000 nga pala ang binayaran dito for overnight, 2 p.m. to 11 a.m. At dahil nagutom na nga ang lahat, kain muna bago magmiming. At pwede ka din maglagay ng tent dito. After kumain, nag-swimming na nga din pala kami. Late na din kasi kaming nakarating, kaya mga nagmamadaling mag-swimming. Napaka-warm nga pala ng tubig dyan. 4 feet to 4.5 feet ang lalim pala ng pool na yan. Hay, sa wakas, nakalublob din. Ang init kasi talaga ng panahon ngayon. Ang binayaran nga pala namin dito ay 8,000 pesos for main TP, overnight, 2 p.m. to 11 a.m. At free breakfast na rin per pax. Feel na feel ko nga dyan yung paglangoy. O diba, solong-solo ko ang swimming pool. Happy yarn. Pupunta nga sana ako dyan sa kabilang side para makita ang overlooking. Kaso lang, bigla kong nakita ang pinakakinatatakutan ko sa lahat. Walang iba kundi ang palaka. Ewan ko ba, ipahawak mo na sa akin ang ahas. Wag lang talaga ang palaka, susme. So ayan nga, atras na tayo dyan.
hindi na tuloy ako nakalangoy dun sa part na yun. At lumipat na nga ako sa jacuzzi dahil dyan sa palaka na yan. Kaloka, hindi ko nakita yung hagdanan. Sakit tuloy ng paa ko dyan. In fairness, ang init ng jacuzzi, para talaga akong pinapakuluan dyan. Time check, 12 o'clock ng madaling araw. Lumabas nga muna ako at sinulit ko ang view. Ang tahimik at nakaka-relax talaga. At gising pa nga dyan si Justin, Abby at Dags. Mukhang nagmumuni-muni pa. Napakalakas nga pala ng hangin dito. Pakinggan nyo. Grabe, diba? Diyan nga pala matutulog si Abby at si Dags. Gusto ko sana dyan, kaso malikot akong matulog eh. Diba kahit wala ng electric fan, para ka nang binabagyo sa loob. Kinaumagahan, ayan mga borlog pa sila dyan. At kami palang dalawa ni Lucas ang gising dyan. Binantayan ko nga muna tong baby namin kasi hindi pinatulog ang mga magulang niya. Naninibago ata to sa lugar. Ang pogi. At na-surprise naman ako dahil pagkakita ko sa labas, ang lamig na nga, umulan pa. Kamusta naman yun? Pero paglabas ko, bumungad naman sa akin ang magandang tanawin. Kamusta kaya sila Abby at Dags doon? Baka nanigas na yun sa lamig ah. Well, mukha namang mahimbing ang tulog nila. At nang huminto ang ulan, ayan, at naglaro na nga ang mga bata sa duyan. In fairness, ang sweet. At pagkatapos nga magduyan, nagkayayaan kaming mag-archery. Ayan, bida-bida na naman si Ariel. In fairness, marunong. At ayan si Justin naman. Uy, mukhang nawala na yung dikit. At syempre, magpapahuli ba ang aking madam? Go, madam. Bayan mi! At si Lynn naman. Tingnan nga natin kung marunong. Ayan, mukhang sure ball to. Mukhang focus naman siya. Go, Lynn. Ang galing sa pulsa lupa. At syempre, hindi magpapatalo si Telay. Go, Telay. At may trainer pa nga. Ayun, umuwi na ng antipolo. Ayan, nag-swimming na lang ako ulit at napakagaling nilang mag-archery. Ang ganda talaga ng view, no? Nakaka-relax. At kami naman ni Dwayne ang magsiswimming. Sobrang saya ko nga kasi tuwang-tuwa talaga yung anak ko pag nagsiswimming. At ayan, tapos na nga din silang mag-breakfast. At kagandahan dito ay libre din ang breakfast. Astig, diba? Bet ko talaga ang resort na to. Sulit na sulit talaga ng mga bata ang pagsiswimming. Lalo na ang anak ko. Kita naman sa kulay, diba? At may paglubog pa nga. At may paglubog pa silang dalawa dyan, no? Ayan, nauntog tuloy. Kaloka. At ayan nga, natapos na ang oras namin dito sa resort. At uwi na rin kami maya-maya. Thank you, Casa Cecilia Resort, sa uulitin at ire-recommend ko nga sa inyo itong resort na to dahil maganda at nakaka-relax talaga dito. Napakabait pa ng mga staff nila dito at i-assist kang talaga. Kaya ang rate ko sa resort na ito, 10/10. Thank you po. Bye-bye!